Good day everyone, God is good all the time God is good guys. Once again, this is Winfred B. Puspus, ang lagi nagsasabing ano mang hirap ang pagdaanan natin dito sa mundo, mananatiling mabuti ang Diyos. Guys, this is the 2026 GLS Destinator, itong nasa harapan natin. Guys, ang tawag sa ganitong kulay is Black Bica. Guys, banggitin ko lang yung promo na ito ha. Ang promo natin ngayon guys, dito guys, zero cash out. Inclusive ni 1 year comprehensive insurance, 3 years LTO, and then shuttle mortgage. Tapos guys kasi ngayon, July 1st, wala pang advice kung tuloy yung promo na 40,000 fuel subsidy. Pero syempre, yung promo ko, yung pinamimigay ko na previous, yung dashcam dyan sa dashboard, guys, yung dashcam na pinamimigay ko, yung may reverse camera yun ha. Tapos, siyempre, yung Bosch Europa horn, tapos deep dish matting, and then, yung rain visor dito sa labas. Pero guys, bago natin simulan yung unit, bago natin ikutan ngayon yung unit, simulan muna natin dito sa labas. Guys, itong Destinator GLS automatic, guys, tuturuan ko muna kayo guys. Basic another information muna. Paano mo malalaman na yung unit mo pag nakaharap sa'yo, dito sa front fascia, paano mo malalaman na GLS ang unit mo? Hindi siya GT, hindi rin siya GLX. Guys, dito, sa front grille design guys sa front grille design, itong front bumper, malalaman mo na GLS siya kasi body color. Kasi si GLX, itim, tapos hindi siya yung body color, tapos si GT kasi, gray yung nakalagay dyan sa front bumper. Tapos, siyempre, pagka dito naman, makikita mo sa taas, kasi pag si GT, meron siyang panoramic sunroof. Tapos, meron din siyang maliit na roof rails. Doon mo malalaman na kapag nakaharap yung unit mo is GT variant. Okay, guys, Yan, sobrang ano yun. Sobrang ano yun, guys. Inaral ko rin yun. Kasi parang pag magkakaharap sila, parang ano, yun nga, hindi mo ma-distinguish kung anong unit yung nasa harapan mo. Yan, guys, ikutan na natin, guys, Siyempre, lahat naman ng Mitsubishi model equipped ng rise body. Yung tinatawag natin na reinforced impact for safety evolution. So ano ba ginagawa nung guys Guys, kapag in terms of collision guys, yung bangga, hindi basta-basta pumapasok sa loob yung tama. So ang benefits doon sa ating mga passenger is for safety. Lahat naman ng unit guys equipped ng rise body. Guys tapos simulan natin dito sa kanyang front fascia. Siyempre, equipped siya ng laminated windshield. Tapos, pagdating dito sa kanyang front grille design, naka-new aerodynamic shield design siya, guys. Ayan itong front grille design niya, guys, transparent to, guys. Tapos, dito sa ilalim, siyempre, naka-honeycomb. Tapos, equipped siya ng multi-around camera. Ayan, guys, multi-around camera, guys. 360 camera. Ayan, siyempre, pag sinabi multi-around camera o 360, meron sa likod, tapos meron sa dalawang side view mirror. Tapos, siyempre, pagdating naman sa kanyang ilaw, sa kanyang T-shaped headlight, equipped siya ng daytime running light na LED. Tapos, naka-LED na rin yung projector headlight niya. Tapos guys, naka-LED na rin yung fog lights niya. Ayan guys. So ano bang benefits kapag ka naka-LED ka? Guys, kasi kapag naka-LED ka, more vision, better visibility, and energy efficient. Guys, kasi yung ilaw na ng LED, yung puti kasi siya guys Guys, ito, liwanagin ko lang din Ang ilaw kasi ng LED is puti. Ang ilaw kasi ng halogen is dilaw. So ganito guys kapag kaputi kasi, syempre kapag ka umuulan, kapag kagabi, mas kitang-kita, saka mas focus siya. Yung dilaw kasi, buwagag yung ilaw nun kalat-kalat. Yun yung difference nila pagdating sa ilaw. Yun yung kagandahan kapag ka naka-LED ka. Ayun guys konting basic information lang syempre, pero yun nga, alam ko para yung mga yung mga nagtataka kung bakit LED yung iba, bakit halogen yung ibang ilaw. Yun yung kagandahan at advantage sa pagka naka-LED ka. Tapos guys banggitin ko na lang din. Guys ang engine ni Destinator is parehas naman ng kay Expo saka kay Expander. 1.5 liter, 4-cylinder inline, naka double overhead camshaft with the technology of Maybach. Kaso guys, si Destinator kasi guys, naka Atkinson cycle. Guys, yung Atkinson cycle kasi guys, usually talaga guys, ginagamit lang yun dun sa electric. Guys ngayon in-apply dito kay Destinator. Guys ito si Destinator guys naka-direct injection to, naka-water-cooled turbo. Yun yung advantage ni Destinator kay Expander saka kay Expos. Malalaman nyo guys kung bakit, kung paano. Pagdating sa kanyang horsepower o tinatawag natin na pedestal 165 PS.
at 5,000 RPM. Tapos guys, yung torque, ito yung pinakamalakas. 250. Grabe guys, 250 maximum torque nito guys. Kapag umakyat ka ng Baguio guys, kaya nang humatak nun sa 250 na torque. Tapos guys pagdating dito sa kanyang side profile. Yan guys. Pagdating dito sa kanyang side profile guys, yan. Naka two-tone alloy wheel siya. Yan guys, two-tone alloy wheels, mas maganda rin sa kabila. Mas maliwanag sa kabila. Dito tayo sa kabila lumipat. Ayan guys. Dito mas maliwanag. Para mas kitang-kita nyo guys, yan. Naka two-tone alloy wheel, 225 by 55 R18. Yan. Ganda, di ba? Tapos guys, pagdating sa kanyang disc brake, naka-ventilated disc brake sa harap. Tapos, dito sa likuran, guys, yan guys, naka-ventilated disc brake din. Tapos guys, pagdating dito sa kanyang side profile, eto guys, yung tawag dati, fender flare. Ngayon guys, ang tawag dyan is wheel arch. Yan guys, mas pinaganda na yung tawag ngayon dyan. Tapos guys, syempre, naka-body cladding yan. Pagdating sa gilid yan guys, naka-side skirt. Yan guys, naka-equip ng body cladding si Destinator. Kaya yung itsura ni Destinator, sobrang brusko. Sobrang lalaki tignan. Sobrang ganda. Tapos guys, equipped with multi-aron camera. Dito nakalagay yung camera sa gilid. Tapos, naka-LED turning signal light yan guys. Naka-LED turning signal light. Guys, eto guys, isa pa to. Naka-keyless operation system. Guys, yung keyless operation system, yung susi na nasa bag mo lang or nasa bulsa mo within 70 centimeters guys. Kahit hindi mo na ilabas yan guys, pipindutin mo lang tong itim na to. Makakapasok ka sa loob. Yan guys Diba? Tapos siyempre puntahan natin dito sa kanyang gilid. Yan guys, dito sa kanyang gilid guys. Simulan natin dun sa kabila, dun tayo sa driver side para mas kita natin yung gilid ng driver side. Where is my... Ito guys, sa kanyang gilid guys guys, ito guys leather to leather with stitch. Tapos sa taas plastic. Hindi naman plastic. So plastic. Tapos siyempre, pagdating dito sa kanyang dito sa kanyang driver side, ito sa equip siya ng piano black finish with silver accent. Tapos ito yung control ng window, pintuan, control ng pintuan, central locking, control ng window. Ayan guys, ito yung lock ng window. Ayan guys ayan yung control ng, ayan yung sa gilid. Ngayon guys, punta tayo rito sa kanyang loob. Simulan natin guys dito sa infotainment system. Ayan guys, dito sa infotainment system niya guys kung mapapansin nyo guys, buo yan. Buo yan 12.3 touchscreen monitor yan guys smartphone link display audio. Naka-wireless connectivity na yan guys. Wireless Apple CarPlay, Android Auto, tapos wireless charging din rin yan guys. Tapos guys pagdating sa center console guys, ito center console, unahin natin sa aircon system. Aircon system niya guys dual zone auto climate control. Kung ano yung gusto mong dito sa driver side, kung ano gusto mong preferred mong aircon, yung lamig, magkaiba kayo ng kung ano yung preferred nyo pareha sa passenger nyo. Kung pwede nyo iset dyan kung ano yung mas gusto nyo. Magkaiba ng temperature. Tapos syempre, equip ng Nano-X technology yung aircon natin guys pagdating sa Destinator. Yung Nano-X, nagbubuga ng tiny particles sa pumapatay ng bakterya. Yun ang kagandahan kapag naka-Nano-X technology. May charging port dyan. Tapos syempre, pagdating sa center console, ito guys, naka-push start engine, naka-equip with the electronic park and brake with brake auto hold. Tapos, meron siyang drive mode na 5. Guys, yung drive mode niya guys normal, wet, gravel, tapos meron kaming bago guys, yung tarmac. Yun yung yun yung isa sa mga bago namin na drive mode. Tapos syempre, guys, may center armrest din dito. Tapos, yung center armrest niya guys meron niyang tinatawag na yan guys, may pan yan. Actually guys, hindi nagpapalamig yan, yung cool box. Na-maintain niya yung current ng lamig. Na-maintain niya yung current ng lamig. Nung kunyari, nilagay niyo yung tubig, kung ano yung current ng lamig niya, na-maintain niya yung guys. Pero hindi siya nakakapagpalamig. Guys, pagdating naman dito sa kanyang steering wheel. Multi-information display muna sa kanyang MID, o tinatawag natin na meter cluster. Guys, digital na yan
digital multi-information display. Tapos is yung steering wheel, syempre tilt and telescopic adjustment yan guys. Tilt and telescopic adjustment yan. Yan, up, forward, backward, up and down. Guys, tapos dito sa kaliwa, syempre, yung audio control. Yan, dito yung audio control, tapos control din nung sa MID. Tapos, guys, dito sa kanan yung cruise control, control ng camera, tapos voice command, tapos answering call, and then pagbaba ng tawag. Yan guys, sobra. Ganda nito, no? Ganda ng GLS. Guys, Destinator GLS pa. Tapos guys, punta tayo sa kabila. Dito sa second row. Pero guys, dito tayo sa kabila kasi maliwanag dito. Madilim dyan sa kabila. Dito para mas kita nyo. Yan guys, dito sa second row guys, ito. Guys, kung mapapansin nyo guys, yan, no? Yan. Just in case na may gagawin kayo o kakain kayo. Guys, pwede nyo ilagay dyan yung laptop nyo. Tapos meron lalagyan din ng cup holder. Yan guys. Tapos, sa gitna meron din siyang aircon vent. Ayan guys, hindi, aircon control nung ano. Ito yung switch ng aircon. Tapos, outlet, charging port, type A, type C. Yan guys. Tapos, syempre sa ceiling, guys, meron tayong yan, doom light dito second row. Tapos, ISOFIX, seat belt, meron yan. 60-40, folded and tumbled. Tapos, dito sa likod guys, third row, meron din yung doom light, meron din yung seat belt, tapos meron din yung charging port. Meron din yung armrest sa gilid, meron din yung lalagyanan ng cup holder. At syempre, dyan din nakalagay yung tools dyan sa likod. Ang ganda, no? Tapos guys, punta tayo dito sa kanyang taillight. Tailgate. Guys, dito sa tailgate niya, equipped na siya ng spoiler with third brake light. Tapos, kanyang taillight, combination siya ng LED sa kanang halogen. Ayan guys. Tapos dito sa likod, guys, yung sensor na yan. Yung mga sensor na yan, guys, ano yan, sensor ng rear cross traffic alert. Guys, yung rear cross traffic alert, ang ginagawa niyan guys, kapag meron mababangga yan sa likod, masisense niya, ginagawa niyan guys, tutunog yan sa dashboard mo, sa harapan mo, sa multi-information display mo na may mababangga ka sa likod. So, ang benefits nun is for safety. Tapos guys, isa pa guys, ang kagandahan dito sa Destinator natin guys, bukod sa mga safety features na yun guys, meron pa siyang tinatawag natin na yung bago, actually hindi eh. Dati lang to sa Montero Black Series meron na nito, yung blind spot warning system. Ito yung guys, yung blind spot warning system, yan guys, yan, yan. Within 70 meters guys, madedetect niya na pag may sasakyan sa gilid nyo, iilaw yan guys. Iaalam ka niya na meron ka may detect siyang sasakyan. Yun guys, ulitin ko lang yung promo namin ito guys Destinator GLS Automatic. Guys, kaya siyang i-zero cash out. Zero cash out inclusive may 1 year comprehensive insurance, 3 years LTO and then shuttle mortgage. Tapos guys yung 40,000 na fuel subsidy, hindi pa tayo kasi na-update ngayong araw na to kasi July 1st ngayon. Baka bukas sa mga video ko guys, i-update ko kayo kung tuloy yun. Yan guys, once again, this is Winfred D. Puspos, ang lagi nagsasabing anumang hirap ang pagdaanan natin dito sa mundo, mananatiling mabuti ang Diyos. Maraming salamat po. God bless everyone. Thank you so much guys. Salamat.